Click mo na. Good morning, Doc. Gaano po kayo katagal sa business na ito? 20 years na. Sa tinagal niyo na po ba sa business na ito, siguro yung marami na pong pagsubok ang dumating sa inyo. Marami na rin. Ano-ano po ba ang mga halimbawa ng mga pagsubok na ito? Minsan may mga mahirap na case sa dental na mahirapan kami, lalo na yung mga impacted na ngipin. Tapos dito sa aming practice dito, kasi private practice to, minsan nahihirapan kami sa pag-maintain itong aming inararentahang lugar. Same house ito. Kasi depende, ang private practitioner kasi depende sa pasyente mo. Ang kitain mo, ipabudget mo yun para sa mga gastos yun, diba? Paano niyo po ito hinahandle? Okay lang, pag-handle mo ito, parang parang isang bahay din na may mga binabayaran kang mga sari-saring mga rental. Kasi itong lugar na ito, parang clinic residence na rin namin ito. Dito na rin kami nakatira for 20 years. At the same time, may dental clinic. Paano po ba kayo nakapaghanap ng opportunities para maingganyo yung mga customers na pumila dito? Kadalasan dito, mga true word of mouth. Iba sa mga calling cards, referrals. Nalaman lang na medyo okay pala nito. Medyo mura lang konti ang charge namin. Hindi masyadong mataas. Pumunta sila dito sa amin. Paano niyo po napapanatili yung pagiging hard worker ninyo sa business ninyo? Lagi akong umattend ng mga seminar. Lagi akong pupunta sa mga dental mga meetings namin. I'm very active kasi ako dahil marami pa akong ibang mga activities. Tulad na sa chess. Meron kami mga palagi may chess tournaments. Simbahan. Religious talaga sa simbahan. Sa school. School dentist din ako. Paano niyo po napapanatili na maganda at may kalidad na serbisyo ang ino-offer ninyo? Lagi yung information namin. May mga latest sa dentistry. Umattend kami ng mga seminar, mga conventions para ma-up-to-date namin yung mga latest trends in dentistry. Paano niyo po ba sinimulan yung business niyo? Saan po ba Nag-umpisa lang to sa, siyempre, mga gamit na mga mamurahin lang, dental chair, mga dental equipments na ngayon, bandang huli, yan, lumaki na lumaki. Saan po ba kayo nag-graduate? Sa National University of Bago niyo po itayo yung business na ito, meron po ba kayong mga goals na sinit? Wala naman. Para una-una ma-practice ko yung profession ko. Karoon ako ng maraming matulungan mga tao. Saka susunod naman yan kung masyadong mataas yung goals mo. O karamihan lang. Ganong mataas masyadong goals mo lang yun. Yun lang ng konting kabuhayan. Para tulong sa mga nangailangan ng mga dental na problems sa mga pasyente. At magkaroon din ng mga konting siyempre, sa araw-araw natin buhay, may gagastos mo tayo, di ba? Dahil sa situation ko natin. Paano po kayo nakakapaghanap ng mga impormasyon regarding po sa business niyo? Kunwari po yung mga latest trends. Ay, palagi akong up-to-date kasi sa internet. Tapos sa mga kaibigan ko, mga dentist, nagte-text sila kung may mga activities kami. Sa may mga convention kami sa Philippine Dental Association, Manila Dental Society.
klase pa ng college, malaki na students na ganun. Paano nyo po sinusubaybayan yung business nyo? Nag-e-evaluate po ba kayo? Oo, kailangan mo yun. Para ma-maintain mo yung professional growth ng business mo, kailangan tingnan mo kung ano yung diferensya. Tingnan mo kung ano yung mga weak points, yung strong points na negosyo mo. Tapos i-address mo na rin. Saan po kayo umugot ng lakas na loob para magpatuloy pa po yung business na ito? Okay, kay Poong Nazareno kasi libo ako nag-send ako sa kanya. Kasi kung wala siya, wala din tayo lahat. Wala yung mga binibigay na mga biyaya, blessing sa akin. Diba? Paano nyo po na-promote yung business niyo? Wala nang magiging gusto ko. Continuous lang yan. Basta palagi ka lang consistent. Palagi kang mga pasyente ka. Yung mga pasyente mo mismo sila nag-refer naman sa iba. Eh, sa tagal na namin nagpa-practice. Dito sa Quiapo, 20 years na. Pero overall, 1982 pa ako naging dentist. 28 years na ako nagpa-practice. Thank you po, Doc. Okay. Thank you po sa papa.